Humaharap muli sa inyo pagkatapos po ng 11 buwan. At gaya po nung naulat ko nung Pebrero, nung ako po yung unang tinalaga, ay sinasabi ko pong bilang isang manggagamot, tinitingnan ko po ang PhilHealth bilang isang may sakit. At nung nakaraan pong 11 buwan, ay medyo po diniagnose na natin at inalam kung ano po yung mga potential na lunas. Ngayon po ay babahagi ko po kung ano po yung mga natuklasan nga natin. Una po, tinukoy natin na ang tunay na pangangailangan ng taong bayan. Inaral po namin yung mga claims po ng ating mga membro at tinutukan po natin yung tinatawag na catastrophic conditions na nakakaubos po ng kita ng ating mga pamilya. Ang katunayan po, ang pruweba, ay meron po tayong 76% increase dun sa ating benefit payment mula po mula ng 164.32 billion noong 2024 buong taon ay tumaas po ito ng 76% to 289.26 billion as of December 2025. Ang tanong po ay sapat po ba ito? Malinaw po, hindi pa po. Malayo pa po tayo. Kailangan natin ng malaking coverage, hindi lang po sa halaga, pati po dun sa access points. Kaya hinihikayat ko nga po yung ating mga providers, both sa DOH, mga local government units at private hospitals, na mag-align po dun sa aming mga programa. At dahil po nagbabayad na kami ng mabilis ngayon, I think maganda rin po yung response ng private sector na nag-affiliate na po at na-accredit dun sa aming mga Z-benefit package programs. Sa usaping halaga, inihahanda na natin ang landas tungo sa DRG-based global payment. Ito po yung bayarin o pagbabayad, method of payment, na kinukonsider po yung mga comorbidities o yung complication ng isang sakit. Ngayon po kasi pagka nagbigay ng diagnosis, pare-pareho po yung binabayad namin base po dun sa diagnosis lang. Hindi ho base kung ito ba ay may corresponding na diabetes, hypertension, other complications, kung ito ba ay matanda, bata, kung ito ba ay nangyayari sa isang lugar na talagang hikahos o GIDA areas. So yung pong DRG natin, magkakaroon na po yun ng computation to, parang bigyan po ng mga additional compensation po yung mga variables na isahad ko kanina. At gaya po ng paulit-ulit yung sinasabi, marami pa rin hindi nakakaalam ng mga benepisyo ng PhilHealth. Isa na po ito sa pagbabagong ginagawa natin. Dati po kasi launch and leave ang sistema Pagkatapos po ng trabaho ng pagdatala ng circular, halin tulad ng Z-benefits, na noong pong unang nilatag ang Z-benefits, almost 2 years po bago po nagkaroon ng initial payment or initial claims. Ngayon po talaga, naglagay po kami ng boots on ground na talaga pong maghahalagulad ng mga hospital at saka mga clinics, lalo na po itong yakap. At ito po ay in-approve ng board na may mga dagdag po tayong mga tao dito. Ngayon nga po ay end-to-end rollout na tayo. Halimbawa po ang yakap na gamot, nung una po naming nilatag ay dito lang po muna sa Metro Manila kasi marami po kaming tweaking na ginawa dun sa ating apps at sistema. Pero naipaiksi po namin ang payment terms into 15 days. Kaya marami na pong pharmacies ngayon ang nag-i-engage at lalong-lalo na start of year, maganda po ang response lalo po ng mga chains po natin. So hopefully po maipahatid po namin yan sa inyo sa maiksing panahon. Ito po ang pagkakaiba. Hindi nagtatapos sa launch. We are proactively engaging providers and members at umaasa po kami na ngayon ka pong early first quarter of this year, habang dumadami ang providers na sumasali, lalong mararamdaman ang benepisyo ng yakap at gamot. Kasi yung nga po yung direktiba ng ating mahal na presidente na ipaubot sa ating mga pasyente down to the ground level yung aruga ng ating pamahalaan. Pangalawa, pinabilis at pinasimple na natin ang sistema ng pagbabayad. Ngayon nga po, mula nung 40 to 60 days ay naibaba na po natin ng 22 days. Binigyan natin ng flexibility ang mga valid claims. Ibig po, yung mga na-deny before, sa reasons lang po na hindi nila na-submit on time. Binigyan po namin hanggang Marso, na-extend pa nga po ng another 3 months, na i-refile nila. At ito rin po kasama dun sa pinigay pong direktiba ng ating mahal na presidente na for the DOH hospitals na medyo nga po meron ding mga claims na hindi umabot ay i-extend po namin yung kanilang filing para makatulong po dun sa ating zero balance bill. Pangatlo po, pinagtibay natin din yung internal capacity ng PhilHealth. Ginagawa po natin yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga eksperto at representante ng ating mga miyembro. So nakikipag-usap po kami dun sa mga different patient groups. Kasama na po dito yung coordination namin with the Department of Information and Communication Technology. Kami po, personally, si Sec. Henry Aguda po ang nakikipag-usap sa amin para po i-fast track yung digitalization po ng ating PhilHealth. At sa kasalukuyan nga po, meron na po kaming team na naka-embed sa DICT para ayusin po yung aming mga digital system.
Ang aprobadong budget po ng PhilHealth ngayong taon ay tinitingnan po natin na isang lehitimong pagkakakilala sa mga reformang ating inumpisahan. Hudyat po ito ng panunumbalik ng tiwala, unti-unting panunumbalik ng tiwala ng taong bayan sa PhilHealth. Kumpiyansa tayo na sapat ang pondo ngayon. Habang nagmamature ang system at dumadami ang datos, makakakuha tayo ng mas malinaw na projections and we will adjust accordingly with full transparency. Ang hiling ko lang po ay sana naman ma-highlight din po natin yung mga positive impact ng PhilHealth kasi marami rin po nagpapatunay sa ating mga Facebook pages at saka kanilang personal posting na talaga pong naramdaman nila yung tulong po ng PhilHealth noong nakaraang taon. Kaya po sa mga provider naman, ang hinahikayat ko, handa na po ang sistema, sapat na po ang pondo, mas malaki na po ang coverage, mas mabilis ang bayad, pero kailangan po natin ng pakikiisa. Kasama na po dyan yung mga doktor natin at ating mga hospital. Magtulungan po tayo. Yun lang po. Thank you very much.